narito na nga yung pinakahuli sa minomonitor nating si Bagyong Kerubin. Ito ang si Bagyong Kerubin ay nasa Tropical Depression category. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 195 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 km per hour. Ito ay kumilos sa direksyong north-northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. So maliban na nga lang dito kay Kerubin, meron pa rin tayo mga ibang weather system na kailangang i-monitor. Itong northeast monsoon na mostly affecting sa northern Luzon at itong shear line rin na nakakaapekto sa silangang bahagi ng southern Luzon. Ito na nga yung latest track ni Bagyong Kerubin. Inaasahan nga natin in the next 24 hours ay posible na nga itong humina at maging isang remnant low pressure area na lamang. At nakikita nga natin na kahit low pressure area pa rin ito, posible pa rin magdala ng mga paulan, mostly Visayas at Mindanao area. In the next 24 hours then, posible itong tumahak sa direksyong north-northwest o hindi kaya northward direction. Meron din tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa Surigao del Sur, dulot nga nitong si Bagyong Kerubin. Ang tropical cyclone wind signal natin ay warning natin sa lakas ng hangin. So sinasabi nga natin dito na local winds pwedeng maging mas malakas sa mga coastal at upland mountains at wind. So minor or minimal to minor impact sa mga areas under signal number 1. Meron din tayong nilabas na weather advisory para sa shear line at itong si Bagyong Kerubin. Naasahan nga natin ang heavy to intense na mga pag-ulan sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kapag heavy to intense na mga pag-ulan ang inaasahan natin ay 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. Epekto nun ay flooding events likely sa mga urbanized, low-lying, near rivers at landslide, likely sa mga moderate to highly susceptible areas. Samantalang moderate to heavy na mga pag-ulan sa Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Sur, at Agusan del Sur. So kapag moderate to heavy, yung mga pag-ulan 50 to 100 millimeters of rain, localized flooding mainly sa mga urbanized, low-lying, near rivers at landslide sa mga highly susceptible na mga area. Nabanggit nga natin na in the next 24 hours, posibleng humina na nga itong si Kerubin at maging isang remnant low. Subalit, nakita nga natin, meron pa tayong mga weather advisory na nilalabas at sa mga susunod na araw, pwede nitong tahakin yung mga area sa Mindanao, sa may Sulusi, pati na rin sa may Palawan area. At pinapaalala nga natin, pinakamalapit itong remnant low sa Canlaon, Mount Canlaon by Friday, Saturday. So kailangan doble ingat sa mga nakatira sa mga area na yon, sa mga banta na mga malalakas na ulan at pwedeng mag-cause rin nga ito ng lahar. Bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, inaasahan natin ang heavy to intense na mga pag-ulan. Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte at moderate to heavy na mga pag-ulan, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Romblon, Masbate, Aklan, Capiz, Occidental, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Siquijor, Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Agusan del Sur. At Friday ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, heavy to intense na mga ulan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Moderate to heavy sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Zamboanga del Norte. Paalala muli, kahit humina na nga itong bagyo ito at maging isang low pressure area, magdadala pa rin ito ng mga paulan, mostly Visayas at Mindanao area. At maliban nga sa low pressure area or kapag humina ito ng low pressure area, meron pa rin tayong minomonitor na shear line
Kaya palagi pa rin tayo mag-aabang sa mga weather advisory na ilalabas ng Pag-asa.